palang hanip na. Oh, talagang kakaiba. Dahil yung bubong po, yun ang garden nila mismo. Ay. Naintriga kayo na. O ito na, panoorin ninyo. Itong aming hanap by Green Grass Sarap, no? of Home. Luntian ang buong paligid, ngunit wala tayo sa ibabaw ng isang burol. At lalong wala rin tayo sa paanan o pataniman sa isang bundok. Sa maniwala kahit sa hindi, tayo'y nasa bubong ng isang bahay, ng isang hanip na bahay. Isang maulan na araw sa inyo, Mel and Joey. Dito tayo sa Sintang Lupa, Mendez, Cavite. Ako po si Andrew Lo at ang nakikita nyo sa likod ay ang kauna-unahang eco-friendly house dito sa Pilipinas. Ako po ang gumawa niyan. Tara, ituturo ko kayo para sa hanep bahay. Taong 2006 nang itayo ni Engineer Lo ang bahay na ito para sa bilas niyang German na si Christopher Ratzinger at hipag na Pilipinan si Agnes Calda Ratzinger, isang mag-asawang environmentalist. Kaya di katakataka na ang kanilang advocacy ay makita sa kanilang bahay. Isa itong eco-friendly house, isang bahay na ang inspirasyon ay ang kalikasan. Ginaya niya ito sa mga bahay sa Munich, Germany na kinalakihan ni Christopher. 1960s nang mausong eco-friendly house o eco-roofed house sa Germany. Naisipan daw itong gawin ng mga Germans para ma-improve ang quality ng urban development sa kanilang bansa. Nang umuwi sa Pilipinas sa mag-asawang Ratzinger, naisipan nilang magtayo ng ganitong bahay para na rin ma-impluensyahan ng Pilipinas sa ganitong klase ng tirahan. We decided the house has to be eco-friendly. It has to use local materials, good to the environment. Alam niyo bang sa labas pa lang ng bahay, ito'y nagpapakita na ng kanilang pagiging environment friendly. Ito'y sapagkat ang fountain nito sa garden ay di lang basta-basta nagpapaganda ng paligid, kundi ito rin ay bahagi ng sistema ng recycling. Ang tubig na nakikita nyo dyan, yun ay tubig na galing sa septic tank o poso negro ng bahay. Yung tubig na madudumi, pupunta muna siya sa mga chamber na binaon namin sa sahig. And then pupunta siya sa isang malaking pool, ipapump siya dito para mahanginan, magsa-circulate ulit siya pabalik. Yung tubig na yon, yan ang ginagamit namin pang irrigate mga vegetables. Yung mga vegetable na yan, that's part of the supply ng kinakain sa bahay. Tunay na eco-friendly, di ba? Kung ang maruming tubig mula sa Poso Negro ay nagawa niyang i-recycle para maging irrigation ng kanilang mga halaman, abay, masdan niyo ang mga kahoy sa terrace ng kanilang bahay. Mabubulok na lang daw ito ay kanila pang naisalba. Itong sahig na to ay lumang kahoy na galing sa barko na nakalubog sa dagat. May 50 taon na. Eco-friendly nga talaga. Tara, pasukin natin ang loob. Maliit lang ang bahay ngunit hanep ang mga muebles. Pinopromote nito ang mga local materials ng ating bansa. Ito yung living room namin. Yung floor natin dito, kung papansin niyo, vegan tiles. At gaya rin ng kanilang sahig sa terrace, ganito rin ang ginamit nila sa kanilang dining set. Itong dining set galing din sa lumang kahoy. Ganon din, lumang barko. Kung lumang kahoy ang ginamit niya sa kanilang dining set, local materials din ang gustong i-promote nitong eco house maging sa kitchen o sa mga pintuan man. Bamboo ang pinangharap namin, tsaka local woods lang yan. Itong pinto natin, mapapansin nyo, iba. Dito sa loob, naglagay kami ng takip na banig. Dito naman sa harap, gawa to ng sinamay. Malalaki ang bintana ng bahay. Kaya malamig na hangin ang pumapasok dito. At kahit na dumating pa ang panahon ng tag-init, sa loob ng bahay ay hindi mainit. Ito ay dahil sa bubong nitong tinatawag na eco-roof o garden roof. Hindi na kailangan ng ceiling. Gawa ng mga plants na nakalagay dun sa taas, sila ang lumalaban sa araw. Alam niyo bang di lang isang layer ang structure ng bubong na to? It's made of 4 or 5 layers. Number 1 layer, ang nilagay namin ay tinatawag na fiber cement board. Ang ikalawang layer naman ay ang waterproofing. Over yung waterproofing, meron tayong nilagay na parang PVC para hindi tumagos yung mga ugat ng mga plants. Over yung PVC barrier na yan, naglagay din kami ng isa pang layer na merong mga reservoir ng tubig. Ang water reservoir ay ang nagsisilbing storage ng tubig para kahit na di madiligan o gaanong umulan, mananatiling basa ang lupa sa bubong para di mamatay ang mga halaman. After nung layer na yan, yun na yung soil natin. Hinaluan din natin ng mga pampagaan. Hindi siya yung ordinary garden soil, soil mix. After that, yung halaman na. Ang halaman na nilagay natin yung peanut plant. Hanip na bahay, di ba?
Hardin ay napatunayang di lang sa lote pwedeng itayo, kundi pati rin sa bubong. Ang cost ng bubong, pwede natin sabihin, mas mahal siya sa yero, pero mas mura siya sa mga bubong na naka-tiles. Makakalikasan talaga itong hanip na bahay na may green grass of home. Salamat marami, Mel and Joey, sa pagpunta niyo rito. Sana hindi lang kayo nagandahan sa bahay, sana may natutunan din kayo sa mga ideas sa pagtayo nitong eco-friendly house. Di bali tayo gumastos ng konti, pero yung mga benepisyo ay napakarami.